Hi mga boss, kamusta kayo? So ayan, meron tayong tanggap ngayon. Ang tagal kong hindi nakapag-upload mga boss. Gawa ng ayan, nakaraang video ko napaalis na kasi kami dun sa lupa na pinatitirikan ng bahay namin. Ayan. Isa tong Xiaomi. Ayan, mamaya sa title, search ko pa to sa Google kung anong unit na ito. So, ang problem nito mga boss, ayaw niyang mag-power on. Ayan, subukan natin munang i-charge. Ayan mga boss, oh. Nararamdaman ko yung pagpindot, yung bounce, nagba-bounce pa siya, maganda pa yung bounce niya mga boss. Kaya lang, ayan, kahit ilong press natin. Ayan. Ayaw niya talagang mag-on. Ayaw mag-power. O ayaw mag-open. So, subukan natin i-charge mga boss. Buhay itong unit na to mga boss eh. Hindi siya patay. Subukan natin i-charge. Alas 3 na ng madaling araw ngayon mga boss. Ayan. Buhay siya. Then, ayan. Full charge siya mga boss. Pero ayaw niya talagang mag-on. Ayaw. Kita niya naman 100% yung battery. So, nabuksan ko na to kanina mga boss, no? Ayan. Tapos, yung sticker niya, serial number, ay may serial number, burado na. So, pwede natin tanggalin to. Ayan. Burado naman na yung IMEI number. Ako pa lang ang nakapagbukas nito mga boss. Ayan. Ingat lang kayo sa pagbukas nito mga boss ah. Huwag nyong gamitan ng hot air o blower kasi maselan yung ayan. Nagkaroon ng konting bakbak mga boss oh. Kapag hinat air nyo to baka maging transparent ito eh. Ayan. Tanggal ko na rin yung pandikit. Ang ginawa ko dito mga boss, alcohol lang. Tsaka to, pansikwat. Yung cover ng tempered glass. Yan to, alcohol to. Yung laman na itong injection na to. In-inject ko lang yung gilid niya. Para pumasok yung alcohol. Lumambot yung pandikit. Mas delikado kasi kapag hinat air mga boss. Baka lalo mabakbak. Masyadong malambot, sensitive yung pinaka pintura niya. Pink edition to ng Xiaomi. Pwede akong nagkakamali mga boss, Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ang model nito.
So, napakasariwa niya pa mga boss. Ako pa lang ang nakapagbukas. Ayan, kuha tayo ng bubble wrap. Yung pinaglagyan ng LCD yan eh. Para di mapersa yung LCD. Habang natanggal natin yung mga tornilyo. Nga pala mga boss, Sabado ngayon na madaling araw, July 26. Kwento ko lang sa inyo mga boss yung karanasan ko sa Mabalacat, Pampanga nung July 24, Huwebes. Nag-deliver ako dun sa Mabalacat, Pampanga mga boss ng laptop, pero hindi maganda yung karanasan ko dun. Gawa ng dahil sa bagyong Emong, napakalakas ng ulan. Sa Bulacan pa lang mga boss, baha na eh. Pero kinaya pa ng motor ko yung baha papunta. Nung pagdating ko ng Apalit, Pampanga, ayun, meron may mga naghahabal dun, mga tricycle. Sa bagay, sagot naman nung may-ari nung laptop, yung umorder, 300 pesos makatawid lang ng baha dun sa Apalit. Hanggang memorial nila ako inabot eh, sementeryo. Dun wala na kasing baha. Kaya na-deliver ko yung laptop hanggang Mabalacat, Pampanga. Ako sakop pa rin daw ng Mabalacat, Pampanga yun eh. Kasi ang nakalagay, Clark Air Base. Daw nagkakamali, parang mga sila, sundalo. Deliver ako doon. And then sagot naman nung nagpa-deliver yung 300 pesos na inabonohan ko. Doon sa habal-habal, makatawid nga lang ako ng baha. Meron pa ba siyang tornilyo? Sinisipat-sipat ko mga boss. Dapat kanina ko pa toong gabi gagawin eh. Kaya lang maingay. Baka makopyright ako. Maingay kagabi dito. Kaya naisipan kong ngayon gawin, madaling araw. Nagising lang din ako. Ayan. Ayun, hindi ko napansin. Ang ganda ng tornilyo nito. Kulay gold siya. Ang ganda ng kulay ng tornilyo niya. Ayan. Hindi ko na pinakita kanina mga boss yung pag-open ng takip para hindi na ganun kahaba hanggat maaari mga boss. Ito yung vibrator. Ayun, nakatabing yung vibrate. Nice ko lang. At ang masakla pa nun mga boss, nabaha na nga ako kahapon sa Pampanga. Inabot nyo na lang pauwi sa iba na yung tinuro kasi ni Google Map mga boss. Di na ako dinaan doon sa may Apalit. Hindi ako nagkaamali. Sa Minalin na ako Minalin ako nabaha. Karating ako ng Minalin. Ayan. Kapag magbabaklas pala tayo mga boss ayan, palagi nating uunahin yung battery bago yung mga flex ng charging port at ng LCD. Ayan. May mga nagtatanong pala sa akin, mga nakaraan, about sa pagkakabit ng LCD. Hindi daw ba may iwasan
yung pagkakaroon ng puti. Minsan kapag ka nagkakaroon ng puti yung LCD mga boss, nagkakaroon ng tama. Based on my experience mga boss, dapat talaga kasi bago natin tanggalin yung flex ng LCD, palagi natin uunahin yung battery. Ayan. Kapag ka magkakabit naman tayo mga boss ng LCD, uunahin naman natin, kapag magkakabit na tayo ng LCD mga boss, linawin ko, uunahin naman natin yung pagkabit ng flex ng LCD bago yung battery para hindi siya magkakaroon ng puti. Kapag natanggal yung flex ng LCD tapos makakabit yung battery, wag natin ibabalik yung flex ng LCD nang hindi ito nakatanggal. No? Ayan, palagi nyong tatanggalin yung flex ng battery sa motherboard para hindi magkaroon ng kulay puti na tuldok sa LCD. Ayun yung napansin ko mga boss, kasi nangyari na rin sa akin yan. Nagkabit ako ng LCD tapos natanggal yung flex dito sa flex ng LCD sa board, tapos nakakabit pa yung battery. Ang ginawa ko, ibinalik ko yung flex ng LCD nang nakakabit pa yung battery. Ayun, napansin ko nagkaroon ng kulay puti. So, para maiwasan, ganun sana palagi natin gagawin mga boss. Yung flex ng ano pala ito. Ng flashlight. Tsaka flash ng camera. Kasama kasi yan ni flashlight. Flash ng camera, isa lang yun. So, yan na nga ito. Tatanggal na rin naman. Okay lang. Andito naman pala yung CM tray niya. Nasa baba. Yan ang mahirap dito sa charging port ang SIM tray niya. Mahal ang charging port na ito mga boss pagka mga ganito. Kapag kailangan niya magpalit ng charging port, lalo sa mga Samsung, masela ng mga charging port ng Samsung. Minsan mga boss, pakita ako sa inyo kapag nakatanggap tayo ng ganong issue sa Samsung na hindi nagcha-charge. Kaso wala pa akong tanggap Pakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa doon. Kung ano yung dapat palitan. Sana nga magkaroon tayo ng ganong tanggap mga boss, para ma-share ko rin sa inyo sa mga baguhan. Ayun, tulad niyan sinabi ko mga boss, yung naranasan ko dun sa Mabalacat, Pampanga. Gawa nga ng nalubog yung motor ko, gastos ako kahapon home service. May kakilala naman ako na gumagawa ng motor, home service. Kaya lang, yung 1.4 na kinita ko, hindi ko akalain na kulang pa. Tinulungan naman ako ng bayaw ko at ng kapatid ko sa pagpapagawa. Inabot kasi ng 3,300 ang total na nagastos ko, kasama ang labor. Ang daming pinabili at pinapalitan na ayan, di tuloy ako makapag-focus mga boss, gawa na nagkukwento ako sa inyo. Kasi hindi naman ako tulad ng ibang vlogger na ini-edit yung boses. Ako talaga on the spot mga boss, habang nakahawak dito sa cellphone.
Talaga dito edit yung boses ko mga boss. Okay, ay katulad niyan ng mga boss. Okay, papakita ko sa inyo na hindi talaga edit yung boses ko. Okay, sabay na sabay sa boses ko, 'di ba? Tanggalin niya natin tong camera na to. Flex. Yan, para may pagsikwatan tayo. Napaka-fix naman ng motherboard na to. Wala akong makitang siwang eh. Pwede pagsikwatan. Yan. Ang mga boss Diyan natin ng tweezer. Medyo makapal kasi yung so ayan mga boss. Inos ko muna. Ayan, tanggalin natin mga camera. Bagong bago kasi mga boss. Mapa-fresh. Hindi naman bago yung unit. I mean, ako pa lang yung pagbukas. Bagong bukas lang siya mga boss. Hindi pa kayo siya nabubuksan. So ayan. Wala yung flex. Tanggalin natin tong rubber na to. Pinaka-cover ng power button. Ayan. Siya ng volume. Hindi ko alam kung magkasama. Kasi isang linya lang siya kaya malamang magkasama eh. Ayan. Magkasama yung power tsaka volume. Ayan. Diyan kaipit yung flex cable. Doon sa sa fingerprint. Sikutin muna natin yung mahila natin yung battery. Ayan, sabi na nga ba mapupunit dahil makapag na rin ako ng Xiaomi na ito. Ganyan na Xiaomi na battery. Malambot yung pinaka hilahan niya. Yan natin ang contact cleaner. Lumambot yung pandikit. Tanggalin niya muna natin yung antena niya. Ayan. Bisiwang. Ito. Naagising ko lang mga boss kaya pa medyo malamya yung malaki yung boses ko na yung tunog ng boses ko ang iba bagong gising. Yun. Masikwat. Malambot.
Malambot talaga yung pinakwan. Dumikit dun sa magnet sa contact cleaner. Ayan. Siya masikwat. Ingat kayo dito sa pagtanggal ng battery mga boss ha. Huwag nyong ano yun ng bakal, mga tweezer. Kasi pag natusok nyo to, maaaring mabutas tapos umusok. Masaklat pa, umapoy. Lalo't full charge to mga boss. Marami siyang karga. Hindi katulad ng mga Oppo Vivo, meron siyang ganun dito, yung hilahan. Matibay yung hilahan nila. Ng battery, panghila. Katulad nito, ayan. Ang liit ng natira. Punit kasi yung. Ayun, tanggal din. Inikwat-sikwat nyo na lang dito sa baba. Ng ayan, plastic spudger gamitin nyo mga boss. Nakatulong talaga yung contact cleaner. Medyo napipilang yung pinakababa niya. Pero nahihilot naman yan. Yan. Pasadaan natin mamaya. Yan natin ang contact cleaner tong flex para hindi siya mapunit. Yan. Tignan natin mga boss kung meron tayong available na pamalit ng power button na ito. Yung pa nakita itsura ng power button na ito. Pag wala, o-order tayo sa supplier. Pag hindi compatible yung power button ko dito. Ingat lang. Hindi natin mapunit. So ayan mga boss, natanggal na natin yung power button. Magkasama pala to mga boss, isang set siya. Masela nito mga boss. Kahit alitan mo yung power button, and then iba rin yung ano niya, yung power button niya. Kulay dilaw yun sa akin, puti ito eh. Baka iba yung paa niya. So ganito pala mga boss, magkasama yung fingerprint sensor niya. Ito yung fingerprint to. Tapos ito yung button niya. Ino-orderan pala to mga boss. Magkaiba, nakabukod yung power, yung volume. Ito yung volume button niya. So kala ko kasi magkasama, kalimitan kasi magkasama eh. So ito pala nakabukod yung fingerprint sensor tsaka yung power button magkasama. Ayan.
So, sabihan natin yung may-ari o merong available sa supplier. Tuloy na lang natin mamaya mga boss. Orderan ko pa to ng isang set to. Kasama yung fingerprint sensor niya. So, balik na lang tayo mamaya mga boss. So, ayan mga boss. Ngayon ko lang ulit natuloy. Kasi, may biyahe ako kahapon. Nagtrabaho muna para maabawi dun sa nalugi kong kita, no, doon sa Pampanga. Pinampagawa ko ng motor. Ayan, sa may PITX tsaka sa Makati yung biyahe ko kahapon. Pagkagaling ko ng PITX Paranaque, may bus station, ayun, dumiretso ako ng Quiapo para makabili ng pyesa nito. Meron dito sa amin mga boss, kaso wala siyang kulay pink. Ito yung luma, oh. Ayan, durug-durug na. Putol na yung flex nito mga boss eh. Kaya pala hindi na siya nagpa-power on. Putol na yung flex cable nito. Maganda pa yung bounce nung button, kaya lang yung flex ang may damage. Ito yung luma. Ito na yung bago mga boss, oh. Kakabit na natin. Ayan. Bagong bago. Tsaka kulay pink din siya, no? Para maganda. Pangit kasi tignan kapag hindi ka pareho ng kulay. Ayan. Sa second floor sa Quiapo mga boss, marami dun. Mga SIM tray, ayan kung kailangan nyo. Mga power IC. Marami dun mga boss. Ay, kailangan pala natin yung wala itong lock eh. Yung pinaka-lock niya dito. Kukunin natin yung pinaka-lock niya. Ano ba yun? Ayun. Tsaka to, yung itim. Ito din na natin kailangan to, mga to. Ayan. Tsaka yung takip. Takip to itong rubber na to. Kailangan natin yan. Tsaka to, tone lock. Pinaka-lock niya. Wala kasama tone lock eh. Kaya tatabi nyo to mga boss kapag may tanggap kayo. So, ganin natin to. Sa ilalim pala to. Sa ilalim ng battery kailangan yung flex nya. Yan, tanggal muna natin yung battery. Bali pa ganyan siya. Yan ang pasok nya. Try nga natin install. Ayan. Di pa nakakapag-almusal. Medyo nanginginig pa. Ingatan natin yung flex na huwag ma-damage. Ayan. Layo. Diyan lang. Ayan mga boss, mahaba pala yung flex cable ng replacement kaysa dun sa
stock niya sa original. So, ayan, mahaba yung flex cable niya. So, iibabaw na lang natin mga boss sa battery. Ibabaw na lang natin to. Then, yan, gaganyan na lang natin. Mahaba ang flex niya. Ayan. Kasi kapag inilatag sa ilalim, wala, ayaw mga boss. Dahil mahaba yung flex cable. Pwede naman yan kahit nasa ibabaw, wala namang kaso yan. Ang importante, mapag-power natin yung unit. Dahil power button ito sa SIM card to mga boss eh. Itong flex na to, nakabukod pala yung SIM card tray na ito mga boss. Then kabit natin yung battery. Di pa natin na ilagay yung lock mga boss. To. So try natin i-power on kung mag-on. Ayan mga boss. Nag-power on na siya. Pa natin na ilalagay yung lock. Ayan, kaya lang may password to. Ayan, may password niya mga boss. So, ayan, napag-power on na naman natin siya mga boss ano. Ayun lang naman yung problema niya. Replacement ng power button and isang set kasi ito, fingerprint. Ayan, power off natin. Kanina, ang tigas-tigas niyan mga boss, di natin mapag-power on ano. So, ganun lang mga boss. Sa Quiapo, marami mga power button na ano, may fingerprint. Ayan. Basta alam niyo yung unit mga boss ano. Ayan. So, masyado nang mahaba yung video natin mga boss. Hindi ko na rin ipapakita yung ano, pagbalik ng takip. Basic na lang naman yun mga boss eh no. So, hanggang dito na lang mga boss. Pa-like na lang po sana ng video. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe ayan, sa aking YouTube channel para susunod na mga video ko ay ma-update ko kayo. At kapag may ads, ayan, huwag din po sana tayo mag-i-skip ads mga boss ano. Ayan, so maraming salamat po. Ingat tayo.